Ako si Beng. Hindi ko po alam kung paano sisimulan itong kwento ko. Hindi rin kasi ako magaling magkwento, pero susubukan ko po at kayo na sana ang bahalang mag-ayos kung magulo man. Salamat po. Marami kaming magkakaibigan at every weekend ay nagpaplano kami ng lugar na pupuntahan namin. Minsan sa beach, minsan naman sa bukid, at kadalasan ay sa lugar ng kaibigan din namin. May isa kaming paboritong puntahan. Yun yung bahay ng kaibigan namin na nasa bukid at liblib yung lugar na yon. Walang signal, kaya off-limits ang gadgets. Nakakapag-bonding kami ng husto kapag naroon kami. Maliban pa sa preskong hangin, ay marami pa silang alagang native na manok. Ang mahirap lang sa lugar na yon ay makitid ang daan at medyo matarik pa. Kapag ginabi ng uwi, ay wala talagang kailaw-ilaw o posting madadaanan. Minsan ay inaabot ng 7 motorsiklo ang pumaparada sa harapan ng bahay nila at minsan naman ay kami-kami lang na malapit lang talaga sa kanya. Pangalanan na lang nating Cheche, yung kaibigan naming punong abala kapag lumulusob kami. Minsan ay sinabihan kami ni Cheche na huwag munang pumunta sa kanila. Nung nakaraang gabi daw kasi ay may nakita ang kuya niya na gumagalang isang matandang lalaki. Sumilip daw ito sa bahay nila. May sanggol pa naman sila sa bahay nila na anak ng kuya niya. At hindi lang daw ito ang nakakita, kundi ilang kapitbahay din. Pero imbis na matakot, ay parang nasabik pa noon ang barkada naming mga lalaki na magpunta roon. Kaya nung mag-weekend ay natuloy kami kina Che. Hindi na niya kami napigilan noon dahil bago niya nalaman ay naroon na kami sa kanila. May mga dala kaming inumin at pagkain kaya wala na siyang nagawa noon. Inabot pa kami ng hapon ng kwentuhan at inuman. Nang bandang mag-aalas 5 na ay kinulit na kami ni Chen na umuwi na. Pero dahil nakainom ay naging makulit na rin ang mga kaibigan namin. Gabi na raw kaming umuwi. Kahit nga ako ay niyaya ko na silang umuwi nun. Kaming mga babaeng andoon ay gusto nang umuwi talaga. Natakot rin kasi kami sa kwento ni Che. Pero dahil sila ang magmamaneho ay nanatili rin kaming naroon hanggang gabi. Natawa na nga lang noon ang kuya ni Che sa mga kaibigan namin. Sigurado daw ba sila na aabangan nila yung gumagalang matandang lalaki? Nagpayabangan pa nga ang mga ito na hindi uubra sa kanila yung lalaking yun. Halatang mga senglot na nga. Mga alas 8 na siguro nun nang magyaya na ulit kaming umuwi. Nagtuloy pa rin kasi sa pag-iinom ang mga loko. Delikado pa naman na mag-drive ng nakainom kapag ganoong oras na, tapos sobrang dilim pa. Bukod dun ay marami pang maliliit na bangin na madadaanan. Mabuti naman at huminto na sila sa pag-inom. Nagpaalam na kami noon na uuwi na. Pinigilan pa nga kami ni Che at ng kuya niya at sinabing doon na kami magpalipas ng gabi. Kaso, gawa ng alak ay tapang-tapangan na ang mga kasama namin. May tiwala naman kami sa kanila pagdating sa pagmamaneho ng motor, kaya natuloy kami sa pag-uwi. Pero hindi pa nga kami nakakalayo sa bahay ni Che ay may narinig na kaming parang pagaspas ng malaking pakpak. Sunod nun ay ang tunog na wak wak wak. Sabi nila ay malaking ibon lang daw yun. Pero naramdaman namin ang malakas na hangin na dumaan sa uluhan namin. At dahil madilim ay hindi namin lubos na nakita kung ano ba yung dumaan sa bandang uluhan. Medyo binilisan na nga nila yung pagpapatakbo nun. Pero dahil makitid ang daan ay napahinto pa rin kami. Nagulat pa kami noon nang may mamataan kaming isang tao sa gilid ng daan. Natamaan ito ng headlight ng kasamahan naming nasa unahan. Sunod-sunod naming nadaanan yung taong yon at iisa ang napansin namin. Umiilaw ang mga mata nitong pulang-pula. Doon na kami napamura dahil siguradong yun ang sinasabing matandang lalaki na sinasabi ng kuya ni Che. Napanatag naman kami dahil nakalampas na kami sa kanya. Pero napamura kami ulit noon nang sa pangalawang pagkakataon ay madaanan namin siya sa gilid ng daan.
Ganoon pa rin ang postura at itsura niya. Nangingibabaw ang namumulan niyang mga mata. Nilingon namin kung andoon lang siya, pero paglagpas namin ay bigla itong nawala. Hindi na talaga kami makapaniwala nun nang sa pangatlong pagkakataon ay muli naming nakita yung matandang lalaki sa tabi ng daan. At nung mga oras na yun, totoong takot na ang naramdaman namin. Wala nang pake kung sumemplang o matumba kami sa daan. Basta pinaharurot na nila ang pagpapatakbo ng motor. Nilakasan din nila ang pagpiga at panay pa ang busina. Hanggang makalabas na kami sa makitid na daang yun. Pasalamat na lang at naarating na kami sa highway. Hindi na rin muling nagpakita pa yung matandang lalaki. Hindi tuloy namin alam kung aswang o multo ba yun. Pero sabi ni Cheche, nang gabing umuwi kami ay nakarinig daw siya ng pag-atungal sa labas ng bahay nila. Parang galit na galit daw yung nilalang na yun. Pag-alis kasi namin ng bahay nila ay nagsaboy daw sila ng asin sa may pintuan at bintana. Ganoon din ang paglalagay ng mga bawang sa kung saan pwedeng dumaan yung nilalang. Baka raw sa galit nito ay kami ang napagbuntunan at sinundan. At dahil marami kami ay wala itong nagawa. Sabi pa ni Che, halos gabi-gabi daw noon ay nararamdaman nilang may dumadaan sa tabi ng bahay nila at humihinto ito doon mismo sa silid ng kuya niya. Yung anak talaga nito ang punterya. Nangyari man yun ay hindi pa rin natigil ang weekend joyride at bonding namin. Parang ang naging daan pa ang experience na yun para lalo kaming gumala ng gabi. Malakas talaga ang loob at adventure daw kasi. Sa Quezon Province po pala ito nangyari, taong 2016. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Ariel, taga Pampanga. Itong ibabahagi ko ay nangyari noong nasa high school pa ako. Nagkayaan kami ng dalawang buddy ko na gumala noon ng gabi dahil sa maliwanag ang buwan. Pareho kaming tatlo na may motor, kaya sa batang edad ay nakasanayan na namin na mag-road trip kapag walang klase kinabukasan. Minsan noon ay nakakarating pa kami sa kabilang bayan para lang kumain ng lugaw o di kaya yung mga bukas na kainan. Mag-food trip kami bago umuwi. Sa isang bayang napuntahan namin na hindi ko na lang babanggitin kung ano yun, may parte noon ng daan na sobrang dilim. Nagkabiruan pa kami noon na baka may biglang lumabas na aswang. Pero nagulat kami noon dahil hindi aswang ang biglang lumabas, kundi isang bata na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan at muntikan pa nga namin itong mabangga. Pero ang mas nakakasindak noon, nang huminto kami ay bigla siyang nawala. Nagtaka at kinilabutan na lang kaming tatlo noon. Nagunahan na kami sa pagpapaandar ng motor at humarurot. Doon lang sa parating yun ang sobrang dilim, kaya hindi na nawala ang kilabot namin nang makita yung bata. Ang akala namin ay doon lang may magpapakita. Pero nang makarating kami sa may palengke sa lugar na yun, sobrang tahimik na at walang katao-tao. May ilaw na rin kaya medyo nakampante na kami. Pabalik na kami noon kaya bahagya naming binagalan ang pagpapatakbo ng motor. May nakita kaming isang babae sa tabi ng daan pero hindi na namin yung pinansin. Naapagtataka lang dahil nasa labas pa ito ng ganoong oras. Mag-aalas 2 na nga yun ng madaling araw. Hindi ko na gaanong inisip yun. Pero napatingin ako sa side mirror ko. Nakita ko pa siyang nakatayo nun, sir. Pero nang muli kong tingnan, segundo lang ang lumipas ay wala na siya doon sa kinatatayuan niya. Napahinto pa nga ako noon para lingunin siya dahil iba na yung pakiramdam ko. Pero wala na talaga yung babae. Pagtingin ko sa dalawang kaibigan ko ay andoon na sila sa unahan kaya medyo binilisan ko na yung pagpapatakbo. May nadaanan kami nung isang malaking puno. Di na kasi ako nakabalik doon kaya hindi ko matandaan kung puno ba ng nara o mangga. Basta
Napakalaki ng katawan nito. Napatingin ako saglit doon nang mapadaan at ganoon na lang ang pangingilabot ko. Una, nakaramdam ako ng biglang lamig nang papalapit pa lang ako doon. Sunod ay naaninag kong may nakatayong tao doon. Yung panlalamig ko ay unti-unting napalitan ng matinding hilakbot nang makita kong mabuti yung anyo ng taong naroon. Parang yun yung babaeng nakita ko sa palengke. Imbis na patakbuhin ko ng mabilis ang motor, ay lalo lang yun bumagal dahil sa panginginig ng kamay ko. Hindi na naalis yung tingin ko sa may puno. Malinaw kong nakita yung babae na nakaputi at parang hindi pa naasayan ang mga paa nito sa lupa. Ganoon pala ang itsura ng multo o white lady. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, ay kinikilabutan pa rin ako. Para talaga siyang totoong tao na medyo transparent tapos nakalutang pa. Hindi ko lang maaninag ng malinaw yung mukha nito. Nagtaka raw yung dalawa kong tropa kung bakit ang layo ng agawat nila sa akin. Parang hindi na raw ako umaalis doon sa may puno. Kaya binalikan nila ako at nakita nilang nanginginig daw ang mga kamay ko na nakahawak sa manibela. Parang hindi ko pa raw sila noon napansin dahil daw niyuyugyug na ako ng isa kong tropa. Titig na titig daw ako sa puno. Nung maramdaman ko yung pagyugyug niya ay saka lang ako nahimasmasan. Bigla kong nasambit yung salitang white lady kaya pareho na rin silang natakot. Napaharurot na kami noon ng pagtakbo hanggang sa maarating na kami sa lugar namin. Buong araw akong di nakalabas ng bahay noon dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam ko. Giniginaw ako kahit tirik naman ang araw at pinagpapawisan ng malamig. Napanaginipan ko pa nga yung babae. Nang hindi ako gumaling sa gamot at ipatingin ako ng nanay ko sa isang albularyo. Ang sabi ay naingkanto raw ako. Kaya naman ay tinawas ako at ginawan ng ritual. May pinahid din sa akin na parang langis. Pagkatapos ay pinausukan din ako ng kandila na hinulma sa palanggana at parang kamangyan yata yun at insenso. Ayun, parang magic. Gumaling ako. Katakot-takot naman na sermon kina nanay ang natanggap ko pagkatapos nun. Gumala pa raw ako para sundan na ako ng lubusan na nagpakita sa akin. Natakot kami noon ng mga tropa ko, kaya simula din noon ay hindi na kami gumagala sa ibang lugar, lalo kapag madaling araw. Tuloy pa rin ang motorcycle road trip namin noon, pero yung malapit na lang sa lugar namin. Hanggang dito na lang po, sir. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko at mapainggan sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Boss Bob. Gusto kong ibahagi sa inyo itong karanasan namin ng aking barkada. Ako pala si Sherwin at yung tatlo kong mga kaibigan ay sina Ron, Neri at Andrew. Madalas talaga ang pinaka-bonding naming apat ay ang maglibot-libot sakay ng kotse ni Neri. Siya kasi yung nakaluluwag-luwag sa amin. Madalas na siya ang nanlilibre at nag-aaya na gumala. At dahil sabay kaming lumaki, ay normal na lang sa amin ang ganoong sitwasyon na siya ang palaging nasusunod dahil siya ang may pera. Kaya nga nangyayain niya kami na puntahan yung lugar ng nililigawan niya ay hindi kami tumanggi kahit sobrang layo nun. Iisa kasi sila ng pinapasukang universidad at doon siya nakilala ni Neri. Mula nun ay bukang bibig na nito ng kaibigan namin. Inaya niya nga kami nun para sumama sa kanya na umakyat ng ligaw dun sa babae. Agad naman kaming sumama. Sagot niya raw kasi ang isang linggong inom at pulutan namin. Sino pa ba ang tatanggi, diba? Inexpect namin na malayo dahil sa kabilang probinsya pa yon. Taga Iloilo kami at sa dulong bayan pa ng Aklan yung pupuntahan namin nun. Umalis kami ng mga bandang 11:00. Sobrang init nga na magbiyahe kami nun. Pahinto-hinto din kami kapag may nadadaan ng fast food. Nang makalabas kami ng Iloilo
ay tuloy-tuloy lang naman ang biyahe namin. Hanggang sa nasa unang bayan na kami ng Aklan. Hindi ko akalain noon na maling daan pala ang malilikuan ni Neri. Kampante lang naman kami noon sa road trip. Saka lang kami nabahala nang bigla na lang nagreklamo si Andrew na parang wala nang ganoong kabahayan sa dinadaanan namin. Para daw pabalik-balik na lang kami dahil hindi nagbabago ang dinadaanan namin noon. Sa aming apat, si Andrew lang talaga ang nakapansin noon. Napasang-ayon na lang kami sa kanya nang mapansin na parang ang hindi kami makaalis sa lugar na yon. Ang nakakabahala pa ay walang signal at magdidilim na. Kahit anong gawing naming paghahanap ng signal ay wala talaga. Nakapagtataka din dahil walang kabahay-bahay doon. Sabi ni Andrew na baka raw naliligaw na kami o kaya naiengkanto. Imposible talaga na walang bahay doon. Sinuggest niya na magbaliktad kami ng damit. Ginawa naman namin yon pero walang nagbago. Kaya naman tinuloy na lang ni Neri ang pagmamaneho. Hanggang sa mag-aalas 6 na yata yon ay paikot-ikot pa rin kami. Medyo nakaramdam na ako ng kaba. First time kasing mangyari sa amin na maligaw at hindi pa pamilyar sa lugar. Inabot na nga kami ng alas 9 ng gabi at andun pa rin kami. Wala kaming mahinga ng tulong. Walang dumadaan na sasakyan at puro damo lang ang nasa gilid ng kalsada. Pare-pareho kaming nakaramdam ng pangamba. Sinabi kong huminto na lang muna kami dahil baka maubusan ng gas. Sakto, huminto muna kami sa isang parang kubo na nasa tabi ng daan. Pareho nagsindi ng yosi at halatang kabado dahil wala ni isa sa amin ang kumikibo. Maya-maya ay nagulat na lang kami nang biglang bumulala si Andrew. Baka nga raw talagang naengkanto na kami. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganon, pero noong mga oras na yon ay parang gusto kong maniwala sa kanya. Mas iniisip ko na lang na naligaw talaga kami. Okay lang sana. Ang kaso mo, walang signal at kumukulo na rin yung tiyan ko. Panay na ang sisihan namin noon. Nang bigla na lang kaming may narinig na huni ng ibon. Hindi ko lang sigurado kung ibon talaga yon dahil nakakakilabot pakinggan. Ang sabi ni Andrew ay tik-tik daw yon. Kaya naman nag-unahan na kaming pumasok ng sasakyan. Unang beses sa buong buhay ko na makaramdam ng ganoong klase ng takot, Boss Bob. Habang nakahinto ang sasakyan ay naramdaman na lang namin ang pagyugyug nun mula sa likuran. Hindi ko makalimutan ang anyo ng nilalang na gumambala sa amin. Napakalaki nun at talagang nakakatakot. Itim na parang mabalahibo. Hindi ko lang maaninag yung mukha nito dahil sobra nitong taas. Hindi ko lang alam nun kung ako lang ang nakakita sa nilalang na yon. Napansin ko kasi na parang naninigas na sa kanilang kinauupuan sina Neri. Halos pugtuan ako ng hininga nun dahil sa ginawang pagyugyug sa amin ng nilalang na yon. Pero huminto rin yun kinalaunan. Yung huni naman sa taas ay hindi pa rin nawawala. Naguguluhan ako nun kung anong klaseng kababalaghan yung nangyari sa amin. Hindi ko magets. Para bang panaginip yun na nagbiyahe kami sa malaimpyernong lugar. Doon na nga kami nalipasan ng gabi at hindi kami nakatulog. Hinintay namin na magliwanag. At kinabukasan nga ay para kaming mga sabog. Laking pagtataka namin nang magdiwanag na at makita na ang kapaligiran. Marami palang kabahayan sa lugar na yon na medyo malayo dun sa kalsada. Napamura na lang kami noon, boss, dahil hindi namin yun napansin habang nasa road trip kami noon. Nalaman pa namin na yung nalikuan pala namin ay papunta ng Capiz. Kung pwede nga lang mamatok ng kaibigang nanlilibre ay ginawa ko na. Hindi na kami noon tumuloy at bumalik na ng Iloilo. Simula noon, hindi na kami gumagala pa sa hindi namin kabisadong lugar. Tinigil na rin ni Neri ang panliligaw niya doon sa taga-Aklan niyang kaklase. Isa pa pala, Boss Bob.
may naapagkwento sa aming taga-aklan na yung lugar na nalikuan namin ay mariit daw. Parang haunted dahil marami na rin daw ang naligaw sa lugar na yon. Ito lang muna ang kwento ko, boss. Salamat sa pagbabasa. Hello sir at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Eunice from Nueva Ecija. Itong kwento ay tungkol sa nangyari sa amin ng mga kaibigan ko nang minsang magkayayaan kaming mag-road trip. Kakatapos lang idaos noon ang birthday ng isa kong kaibigan na kasama din namin. Bali 3 motor na hopper ang dala namin. May tigi-isang angkas. Angkas ako ng boyfriend ko at ganun din yung isa kong kaibigan. Ang celebrant naman ay angkas ng pinsan niyang Tibo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak namin at nagkayayaan kaming gumala ng ganoong alanganing oras. Tahimik naman kasi at malamig na ang hangin. Konti lang naman yung nainom namin at pinasya namin noon na mag-ikot-ikot. May madadaanan din kasi kaming baybayin kaya masarap talagang gumala ng ganoong oras. Panay ang tawanan at asaran namin. Tapos nag-uunahan pa. Buti na lang din ay wala kaming nakakasalubong na sasakyan. Panatag kami na wala talagang bumabiyahe ng ganong oras, maliban na lang sa mga private vehicles. Kaya yung mga magagaling na driver ay nagpabilisan ng patakbo. Nang bigla nung may tumawid na itim na pusa, muntik pa nga yun mabangga ng boyfriend ng kaibigan ko. Pero patuloy pa rin naman ang patakbo. Maya-maya nun ay may naramdaman kaming parang may ibang naasunod sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero yung pakiramdam na kinikilabutan ka. Parang namimigat pa nga ang batok ko nun dahil kami ang nasa may bandang hulihan. Kinurot ko kasi noon ang boyfriend ko nang patakbuhin niya ng mabilis yung motor. Takot akong madisgrasya kami, lalo na at hindi kami nakapagpaalam. Sinabi ko sa kanya noon na bilisan niya ng kaunti dahil ramdam ko na merong nasa likuran namin na kung ano mang sumusunod sa amin. Hindi ko sinabi sa kanila na baka madisgrasya kami. Pero yung feeling na andyan na siya at malapit na sa amin, yun yung nagdulot sa akin ng matinding kilabot. Naiiyak na nga ako noon. Nang marinig ng boyfriend ko yung paghikbi ko, akala pa nga niya ay naiiyak ako dahil sobrang bilis na ng patakbo niya. Yumakap ako nun sa kanya ng mahigpit at pabulong kong sinabi na may nakasunod sa amin. Hindi pa niya agad naintindihan ang binulong ko, pero napatingin siya sa side mirror at napamura sa nakita. "Putya! Ano yan?" Mahina niyang tanong sa akin nun, pero hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang ang nakasunod sa amin. Para itong aso na ewan dahil nakatindig ito ng parang tao. Pero ang korte ng katawan ay parang sa aso. Mabilis itong sumusunod sa amin na parabang naalutang lang sa lupa ang mga paa. Kita ko pa rin sa side mirror yung paghabol niya sa amin. Nung ningunin ko naman ito ay bigla itong nawala. Sinabi ko pa noon na mas bilisan na niya ang pagpapatakbo. Maya-maya, nakita ko na parang humahawi yung mga tanim sa gilid ng daan, yung mga damo o talahiban. At kahit yung mga palay. Nagulat na lang kami noon nang biglang huminto yung 2 motor. Panay na ang busina nila. Napahinto na rin kami noon at napatingin sa may unahan namin. May nakaharang doong isang nilalang na noon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Nakakatakot. Ramdam ko ang lamig sa buo kong katawan. Nakita kong natakot na rin yung mga kasamahan namin. At panay pa rin ang busina nila. Nakibusina na rin yung boyfriend ko. Nang may makita kami nung jeep na papasalubong sa amin, doon lang biglang nawala yung nilalang na yon. Hinintuan kami ng driver ng jeep at sinermonan pa. Umuwi na raw kami dahil delikado sa lugar na yon na naggagala ng ganoong oras. Hindi raw ba namin alam na yung humarang sa amin ay isang uri ng aswang. Pati pala siya ay nakita yon. Dagdag pa niya,
Wala raw kaming laban doon, oras na sinalakay niya kami. Sa narinig ay pare-pareho kami nung kinilabutan at nagkayayaan na ngang umuwi. Simula din noon ay wala nang midnight trip at kahit nga road trip ay tinigil na namin unless kung importante ang pupuntahan namin at hindi sa gabi.